So ituloy lang po natin, hindi natin natapos itong bahaging ito ng pag-aaral natin sa 1689 London Baptist Confessions of Faith last time, yung issue ng tinatawag na marriage. But kasi last Sunday, as you remember, we discussed a special topic about should Christians celebrate Christmas or not? So yun ba yung topic natin last time? Should Christians celebrate Christmas or not? And I hope that we were able to answer that in the light of God's Word. But ito pong topic natin ngayon ay ituloy lang natin kasi hindi natin natapos last time. And I guess we can finish it nang mas maaga so we have time for our discussion and our questions and answers. So, revisiting 1689 London Baptist Confessions of Faith at para sa mga bago lamang na nakadalo at nakasubaybay sa atin, pinag-aaralan natin itong Confessions of Faith na naisulat o hindi natin pwede siyang naisulat kundi na-publish noong 1689. Ito ay ang Second London Baptist Confessions of Faith na siyang verbatimly ay kinopya sa 1648 Westminster Confessions of Faith ng mga Presbyterian. But as we all know, pagdating sa issue ng marriage, halos pareho naman, pero sa issue ng baptism, church, and which we will be discussing next Sunday, I think, next time, yung issue ng church. So, makikita natin kung paano magdi-deviate ang mga 1689 London Baptist Confession of Faith sa presentation naman ng Westminster Confessions of Faith na pagdating sa church. But of course, not in all issues, but only on the issue of church government. But now, let's continue to look at this topic. Balikan lang natin yung iba. Ayaw gumalaw. Ayan. So, tinitingnan natin yung tatlong bahagi. The pattern of marriage, the purpose of marriage, the participants for marriage. So the pattern of marriage, as we all know, the Bible is giving us the prescription that it is between man and woman, no? So that's the pattern of marriage as far as the Bible is concerned. So that is something that cannot be negotiated because it is what the Bible says. Man and woman. And then, the prohibition is the multiple partners or the polygamy or polygamous marriage. And we have answered last time, may mga polygamous practice sa Old Testament na involved din ang mga lingkod ng Diyos. Pero gusto kong sabihin, palasak, no? Napaka-pervasive ng polygamous practice sa Old Testament and even during the time sa New Testament, even sa panahon ng Roman Empire, but we can only get 13 records of polygamous practice, and karamihan sa mga nag-practice nito ay nagkaroon ng misfortune ang kanilang pamumuhay. We can cite ang maraming mga cases like si David, naging magulo ang takbo ng kanyang pamilya. Alam natin yung nangyari sa kanya at marami pang iba, no? And then on the second paragraph, the purpose of marriage is being presented as nakita natin tatlong bagay: the suitable companion, rightful procreation, and then purity protection. First of all, the purpose of marriage is so we can have a suitable companion. Helper in the Bible does not convey inferiority but rescuer and provider of strength. Nasabi doon, di ba, ipino-provide, sabi ng Panginoon ipoprovide niya daw it is not good for a man to be alone, at siya ay magpo-provide ng helper para kay Adam. At yung term na helper, ay madalas ang concept natin ng helper ay domestic helper o yung mga helper na, di ba, assistant mo sa mga ginagawa mo.
May mga skilled worker, mayroong mga helper. Hindi ganun ang concept na ginamit sa Old Testament, especially yung Hebrew word ng salitang helper, sapagkat nung ginamit ang salitang helper, ang Hebrew na ginamit ay ezer, na ito ay tumutukoy, as I said last time, na ilang beses ginamit yan. It was used in two cases. It refers to the first woman, Eve, and then 3 times it refers to the powerful nation Israel, and 16 times it was used to describe God as the Ezer, or the helper. Meaning to say, it is not an inferior word. No? It is not an inferior, because if it is an inferior word, it is not to be used for Yahweh. Hindi dapat ginamit kay Yahweh. Dahil ginamit ito kay Yahweh, ginamit ito sa Panginoong Diyos na siya ang Ezer o helper, it means it is a superior term na ang ibig sabihin ay rescuer, provider of strength. So, our partner, our wives, they are given to us by the Lord to be the provider of strength. So, yan ang dapat nating tandaan. They are not inferior. No? And then, for rightful procreation, as we see, sabi doon, marriage fulfill creation mandates to produce godly offsprings or God's image bearers. Ibig sabihin, nung sinabi na go ye and multiply, hindi lang ito para punuin ng mga tao ang mundo, kundi ay palaganapin ang mga taong nagtataglay ng imahen ng Diyos. Sila yung mga magpapalaganap ng wangis ng Panginoong Diyos. So, ang purpose ng pagpaparami ay hindi lang pagpaparami for the sake na marami, for the sake of plurality or multiplicity, kundi ang ibig sabihin ng pagpaparami ay pagpaparami ng mga taong nagtataglay ng wangis ng Panginoon. Nagtataglay ng imahe ng Panginoon. Sapagkat tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. At isa sa creation mandate ay palaganapin ang wangis ng Diyos sa nilikha ng Panginoon. Ngunit alam natin kung ano nangyari. Nahulog ang tao sa kasalanan, at sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, itong gawain, itong creation mandate na ito, ay nagkaroon ng mga frustration, disappointment, nagkaroon ng mga hamper, at kaya nga, nung ginamit uli yung expression na go ye, makikita natin yan sa New Testament, na ito ay nasa Matthew chapter 28, na ang sabi doon, go ye into the world and make disciples of all nations. And therefore, makikita natin yung gamit ng salitang pagpapalaganap, pagpaparami, ang intensyon ay hindi lang basta dumami ang tao, kundi dumami ang mga katulad ng wangis ng Diyos. At sino ang magpaparami ngayon ng mga taong katulad ng wangis ng Diyos, kundi ang mga Kristiyano na nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo na siyang ganap at sakdal na nagtataglay ng wangis ng Diyos. Kaya kung tayo ay may relationship sa Panginoong Hesukristo, unti-unti ay nire-restore ng Diyos ang wangis niya sa atin na nasira, no? Na nawasak, na nabasag. So, yun ang isang bagay na pagpapala. No? Kaya nga, making disciples is not just convincing people to be in the Lord, but it has the intention of propagating God's image bearers in this sinful world. And then, as we see, marriage was given as protection for the purity. Marriage is the place where true delight of intimacy
is to be found. And then, nandito tayo, no? Nasagot na natin itong mga issue na ito. Huwag na natin balikan. Humahaba yung discussion, no? So, and let's go to the chapter 3, participants in marriage. I think chapter 3 and 4 yata ito, no? Hindi lang yata, paragraph 3 and 4 yata yan. And then, so basahin natin uli, mga kapatid, yung bahaging yan. Sabi rito, paragraph 3 and 4, matuwid para sa lahat ng uri ng tao na mag-asawa kung sa kanilang palagay ay makapagbibigay sila ng pagsang-ayon. Datapwat, tungkulin ng mga Kristiyano na mag-asawa sa kalooban lamang ng Panginoon dahil dito, ang mga nagpapalagay na sila ay mga Kristiyano ay hindi dapat mag-asawa sa mga di mananampalataya at sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi rin nararapat sa mga mananampalataya na makipamatok sa mga taong namumuhay sa kasamaan o naniniwala sa kasumpa-sumpang hidwang pananampalataya. Hindi dapat na mag-asawa ang mga magkakamag-anak na ipinagbabawal sa salita ng Diyos. Ang mga gayong ipinagbabawal na pagpipisan ay hindi kailanman maaaring maging matuwid sa pamamagitan ng anumang batas ng tao o pagsang-ayon ng mga nasasangkot. Ang mga ito ay hindi kailanman maaaring magsama bilang mag-asawa. So here, makikita natin, it is especially at this point that the question of the sacred or secular nature of marriage is considered. No? All people, sabi, should marry, no? All people should marry, and how can it be restricted to the sacred sphere? All people should marry. But there must be a restriction, as we can see in this paragraph of 1689 London Baptist Confessions. Unang-una, let's look at the lawfulness of marriage in the Bible. While it is lawful for all sorts of people to marry, the confession define what this statement mean. Di ba? Ang sabi niya, binasa natin sa Tagalog, matuwid para sa lahat ng uri ng tao kung sa kanilang palagay ay makapagbibigay sila ng pagsang-ayon. No? So, dito makikita natin yung ginamit na salita ay, sa English ay ability to make reasonable and mature judgment. So, while it is lawful for all sorts of people to marry, the confession define what this statement mean, yung salitang judgment and consent o pagsang-ayon. So, the first is reference perhaps to age and ability to make reasonable and mature judgment. So, as we know, the legal minimum age to marry here in our country is 18 years old, both male and female, no, under the Family Code of 1988. Those below 18 years old may marry but with parental consent, except for those under 16, which requires a court petition doon sa bagay na yon. So, dapat lang maipaliwanag ito sa mga kabataan natin. Ano? So, sa ating bayan, ganyan. 18 years old ang siyang pinapayagan ng ating pong saligang batas. Pero kung bababa pa riyan, kailangan na ng parental consent except for under 16. Kung under 16, naku, kailangan ng court petition. So dito makikita natin merong sinusunod na batas. Pero unang-una na gusto kong bigyan ng pansin sa issue na ito, marriage embraces all sorts of people. Yun ang binigyan ng pansin, di ba, sa ating confession. Marriage embraces all sorts of people. The framers did not say lawful for all people, but all sorts of people. It means lahat ng klase ng tao, anuman ang kanilang katatayuan sa buhay. Meron man silang kapansanan, o meron man anuman ang kanilang kultura, o background, o lahi, iba-iba man ang kanilang social and educational and economic levels, marriage is lawful for them. However,
there is an important distinction between what is lawful and advisable or what is wise. Tama ba? Pwede naman ang isang bagay ay ayon sa batas, pero tama ba? Wise ba? Or advisable ba na pumasok ka sa ganyang klase ng relationship? Sapagkat maging si Apostol Pablo ay binigyan niyang pansin sa 1 Corinthians, I think in 1 Corinthians chapter 1 yata yun, sinabi niya, I think that in view of the present distress, sabi niya, it is good for a person to remain as he is. Nilagay ko ba yan? Hindi ko ata nailagay yung verse. Pero yun yung nasa 1 Corinthians 7:26. Sabi niya, dahil sa pangkasalukuyang ligalig, mas mabuti daw sa isang tao na manatili sa kanyang katatayuan. So, ang ibig sabihin, si Pablo, bagamat pwede namang mag-asawa ang lahat, pero may mga sitwasyon daw na pwedeng i-consider na manatili ka na lang na walang asawa. Ang ibig sabihin nito ay ang pagiging single, hindi ito isang bagay na low class o second class status. Sa Bible, sa ibang tao, ang tingin nila ganun. Ano ba naman, wala ka pang asawa hanggang ngayon. Di ba ganun ang sinasabi ng iba? Pero hindi. Sa Biblia, ang payo ni Apostol Pablo, sa mga sitwasyon na may distressful, so ano-ano distressful, maraming klase yan. Halimbawa, kung sa tingin mo ay ang pagpasok sa pag-aasawa ay isang bagay na hindi kaya ng iyong ng sitwasyon mo para ito ay gampanan dahil ito ay isang mabigat na responsibilidad, pwedeng i-consider yon. O kaya naman ay, di ba, may mga panahon ng distress, may mga panahon ng calamities, may mga panahon ng war. In times of war, it is better that you are single than you have a family. Because if you have a family in times of war, siyempre lagi mong iisipin pamilya mo. Lagi mong iisipin yung ibang tao instead of just saving yourself or putting yourself in the right in the safe ground. So, di ba? Ganon. So, yan ang isang bagay na dapat din nating tingnan. So, si Pablo ay tinitingnan niya na ito'y mabuti. Hindi ito isang bagay na masama. So, certain distinction din, pwede rin nating tingnan. Halimbawa, may nanliligaw sa'yo, ikaw ay babae. Pero, nakikita mo, mukhang meron kayong doctrinal differences. No? At sa tingin mo, mukhang magiging issue sa inyo ito pagdating ng araw, it's better not to involve yourself with this guy. Something like that. Or, ikaw rin naman, di ba, kaya nga madalas yung mga iba rito na may nanliligaw na mga galing sa ibang simbahan, na wala namang masama, na, kasi Christian naman ang pero may mga practices na sa tingin niya hindi malinaw sa Biblia at ginagawa nila at okay lang sa kanya, something that we should also consider that. Are you okay for that? What about your children? No? What about your kids? If ever magkaroon ka ng anak, paano mo ituturo yung isang bagay na sa tingin mo ay tama, na laban naman doon sa maaring maging kapartner mo. So yung isang bagay, yan ang mga bagay na dapat din nating tingnan. While these are not to be dictated by the church or its leaders, they should be considered as valuable counsel. Ang point doon, nobody, and even the pastor, should not dictate, or, oy, huwag ka mag-asawa ng bawal yan. I-disiplinahin ka namin kapag napangasawa mo yung taga-ibang simbahan, taga-ibang church. It's not to be dictated by the pastor, but the pastor can give a counsel, can give an advice. And advice is not necessarily a command. Right? Ang pagpapayo ay hindi naman nangangahulugan na utos. Pag utos, dapat sundin. Ang payo ay tinitimbang. Di ba? Katulad yung, pag mayroon kang karamdaman, di ba, nagpapa-check up ka sa isang doktor at sinabi ng doktor, ganito sakit mo. Parang nagdududa ka.
parang hindi ka naniniwala. Ano gagawin mo? Kukuha ka ng second opinion. Sasabihin naman ng doktor, ay, ganito yan. Ano ba yan? Nagkontra na yung dalawa. No? So, punta ka na naman sa iba hanggang sa makakuha ka ng isang payo na sa tingin mo ay umaayon sa nararamdaman mo at nangyayari sa isip at sa puso mo. So maraming ganon, di ba? At marami akong kakilala na ganyan na siyempre na-resolve nila yung kanilang health issue after several consultation to different doctors. No? Kasi alam mo mga doktor, siyempre, iba-iba rin naman ang kanilang judgment at ano ba tawag dyan, yung kanilang assessment sa kaso mo. Same also is true. No, the pastor can give an advice, of course, but advice is an advice. Iba yung utos. Pagka may utos na, dapat may klaro na sa Biblia. So, i-consider din natin yung mga advice. Katulad ng sabi ko, lawful should be differentiated with being advisable. Advisable ba yun? Okay ba yan? Okay. And then, marriage is to be universally esteemed as a rich blessing from God. Hebrews 13:4, let marriage be held in honor among all. So, we value marriage. We value relationship as a Christian, as believers of the Lord, and even as Reformed believers. We value marriage. We value relationship. But we should also value the relationship between the marital relationship of even unbelievers. So, even two unbelievers may marry. Christians should acknowledge that union is honorable. No? Kaya nga, we don't encourage people to live na, tawag niyan, live-in. Yung mga nagli-live-in. No? So, because we want to see, kahit na mga unbeliever, na pumapasok sila sa isang relasyon na honorable. No? So, when one spouse is converted by Christ, after the marriage too is still regarded as honorable. Diba? Halimbawa, dalawa, mag-asawa, hindi sila mananampalataya, biglang naging Christian yung isa. No. Anong dapat gawin? Hiwalayan niya ba yung asawa niya kasi naging Christian siya? Hindi. Kasi honorable pa rin yun. 1 Corinthians 7:12-16, 1 Peter chapter 3, verses 1-7, huwag mong hihiwalayan yung asawa mo na di mananampalataya dahil naging Christian ka. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Kasi honorable yung relationship na yan. So, yun ang dapat na maging malinaw. And then, mandatory celibacy is contrary to God's word and to the practice of the apostles. Now, ginamit yan dito sa Confessions of Faith natin kasi yung framers ng 17th century confession had this celibacy in mind being the official teaching of the Roman Catholic Church. Because in the Roman Catholic Church, celibacy for the priest, for those who are called for priesthood, no, ay mandatory sa kanila. Hindi sila pwedeng mag-asawa. Kapag ikaw ay nagpare, hindi ka na pwedeng mag-asawa. Mandatory yon sa kanila. That's tinatawag nila a call for celibacy, di ba? Ito ay panawagan. Now, kung ito ay mandatory, ito ay contrary. Kung ito ay choice ng isang tao, walang problema. Pero pagka ito ay mandatory, anong sabi ni Apostle Paul dyan? No? Ang sabi pa nga ni Apostle Paul dyan, I think may sinabi siya na, ano tawag nito? It's a doctrine of demons. Huh? Sa 1 Timothy chapter 4, I think, that sinabi niya na yung mga nagsasabi na wag na kayo mag-asawa, it's a doctrine of demon. And even Paul himself in 1 Corinthians 9 verse 5 says, do we not have the right to take along a believing wife as do the other apostles? So see,
Even the apostles entered into marriage. And the brothers of the Lord and Cephas is what? Sino yon? Si Peter. So sinasabi niya, wala ba kaming karapatan na kumuha ng mga mapapangasawang mananampalataya tulad ng mga apostol at ng ibang mga kapatid sa Panginoon at ni Cephas? So sinasabi ni Pablo, ang pag-aasawa ay hindi isang bagay na mali. Na para bang kung ikaw ay nasa posisyon ng pagiging leader ng iglesia, hindi mo na ito dapat pasukin. In fact, mas maganda nga kung ikaw ay leader ng isang gawain, na meron kang asawa. No, ito mas maganda. Hindi ko sinasabing yun ang dapat, na mas maganda. Pwede kang maging pastor kahit na ikaw ay single. Si John Stott, he remained single until he died. He's a very good preacher and a very prominent theologian who lived in our time. Hanggang sa namatay siya. Kailan lang siya namatay? 3-4 years ago. John Stott, na author ng maraming libro. In fact, yung mga libro niya ay ginamit maging sa IBCF, yung Basic Christianity. At marami rin akong libro ni John Stott, na napakinabangan ko. Maraming mga lingkod ng Diyos na sa tingin ginagamit sila ng Panginoon. In our time, Von Roberts, nakita ko na ito, narinig ko na siya mag-preach nung ako ay nagpunta sa matinang conference sa London. He is also single. One of the writer ng isang commentary, Sam Allberry, nung nag-series tayo sa Book of James, isa sa mga textbook ko yon, si Sam Allberry, sa kanyang commentary sa James, he is also a single man. And God is using him effectively. But I guess, if you're married, you can more effective, especially in counseling married people. No? So, halimbawa, kung may magpapa-counsel sa iyo ng mga may asawa, may problema, ikaw na may single, medyo mahirap, no? Pwede kang magpayo sapagkat mayroon ka namang Biblia, pero maganda kasi na ang pagpapayo mo ay binaback upan ng iyong experience, no? Binaback upan ng iyong nung bago pa lang kaming mag-asawa ng misis ko, may mga kaso noon sa church na mag-asawa na yung kanilang mga kaso ay parang medyo mahirap iresolba sa mga bagong mag-asawa na katulad ko. Kaya ang ginagawa ko, humihingi pa ako ng tulong sa ibang mga pastor na medyo mas experience na sa larangan ng mga ganitong problema. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Sometimes you have to admit that. No? Mayroong mga mag-asawa na may problema sila sa kanilang, halimbawa, sexual problem, which hindi naman problema yan ng mga bagong mag-asawa. No? Pagka nagkakaedad na yan ang mga mag-asawa, medyo pagdating sa bagay na yan, hindi na nagsasubside na sila pagdating sa intimacy. Nag-iiba na ang kanilang level dyan. Kung ikaw ay bagong mag-asawa at maghihingi sila ng payo sa'yo, of course you can give us you can give a biblical counsel. Maraming sinasabi ang Biblia, but of course mas maganda pa rin na you yourself experience that. Meron kang pwedeng sabihin dahil ikaw ay eksperyensado sa ganong bagay. The same also is true. No, yung pag nagtuturo ka ng missions, di ba? May mga iba magaling magturo ng missions. Pero dahil nabasa nila sa libro, yung kanilang mga tinuturo, maraming libro patungkol sa missions, no? Pero yung nagtuturo ng missions na nakaranas mag-mission, may ngipin yun. Yung sinasabi niya, mas may dating yun doon sa mga nakikinig sa kanya. Naintindihan niyo ba yun? No? Yung nagtuturo ng mission pero hindi nakapag-mission, hindi naman lang na-involve sa church planting, hindi man lang na-involve sa
ang galing magturo ng mission, ng evangelism, pero hindi mo nakikitang lumalabas para mangaral at mag-evangelize sa labas. No. Naintindihan nyo? Ang ibig sabihin, tama ang sinasabi mo kasi nakasa Biblia, pero may ngipin ba yan sa nakikinig sa'yo? Wala. So ang punto ko, hindi pinagbabawal ang pag-aasawa sa mga taong naglilingkod ng full-time sa isang iglesia. And therefore, celibacy is contrary to the scripture. Mandatory celibacy. But, if it is his choice, if it is his decision to stay as he is, katulad ni Pablo, and that's fine, that's good, and that is something na walang problema sa akin. Ano? Now, another thing, punta tayo doon sa unlawfulness of marriage for the believers. Yan, so, ano ba yung mga hindi dapat na pasukin ng isang mananampalataya pagdating sa usapin ng pag-aasawa? Unang-una, ay to be unequally yoked with unbelievers. Christian should seek to marry someone who shares their faith and commitment to the Lord. Right? Yun ang malinaw sa Bible. 1 Corinthians 7:39, a wife is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes only in the Lord. So makikita natin yung salitang yan, only in the Lord. Ang ibig sabihin, kung ikaw Christian, you will only enter into this kind of relationship with someone who shares your faith. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 15, do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership has the righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with unbeliever? So this is very clear. Unequal yoking is not something that God honors. So if you're a true Christian, look for someone na merong katulad ng iyong pananampalataya. And if you are a true Christian, no, na may manliligaw sa iyo, you have to also consider someone na pareho ng iyong pananampalataya. Because that is what the Bible says. No? And unequal yoking is probably taken from Old Testament law regarding plowing. Deuteronomy 22:10, sabi doon, you shall not plow with an ox and a donkey together. Wag ka daw mag-araro ng dalawang klase ng hayop ang siyang magkaiba ang humihila ng iyong araro. Yung isa ay donkey at yung isa ay baka. No? Ganon din naman. This graphic illustration why Christians are not to be unduly bound with unsaved. It is like two entirely different cultures, or creatures, with a contrary temperaments and dispositions, which cannot simply do well in a shared relationship like church membership. Okay? John Murray, in his book, Principles of Conduct, married life is to be guided not by impulse or fancy, but by considerations which conserve and promote the interests of godliness. So, the question always comes down to how Christ is central in your life. Gaano ba sentro si Kristo sa buhay natin? How you wish to pass on your love and commitment to the Lord and to your children. In many cases, a lack of shared faith in the Lord between spouses can lead to significant challenges in the relationship. No? And marami tayong narinig na testimony patungkol dyan nang lumalaki na yung kanilang mga anak. No? Hinihila nila yung mga anak nila. Dito tayo. So makikita natin. So that's a challenge. That's a problem which hindi dapat nagsasuffer ang mga bata pagdating dyan. Okay?
And then, incestuous and affinitive relationship. Sabi doon sa binasa natin, Christians should avoid marrying close blood relatives. Close blood relatives. Meron tinatawag na consanguinity. Yung consanguinity means related by blood, listed in Leviticus 18. Ano yon? You should not marry your father, your mother, your sister, your half-sister, your grandchild, your aunt, or your uncle. Okay? So yan. Ang tawag dyan ay consanguinity. So, these are all described as a near of kin. So, if sexual activity with close blood relatives is forbidden, it is clear that marriage to any blood relative closer than first cousin is also prohibited. Okay? Closer than first cousin is also prohibited. And then affinitive refers to relatives by marriage. Father's wife, stepmother, mother-in-law, sister-in-law. If her sister is still alive, of her brother is still alive. So, hindi pwedeng pumasok sa ganyang sitwasyon. So, the point is it possible that this prohibition are simply an Old Testament law, only for the Jews at the time, and no longer applicable sa ating panahon? I don't think so, because in Mark, makikita natin, yan. In Mark chapter 6, verse 18, John had been saying to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." Di ba naalala niya? Si John the Baptist, na nung isa sa mga, kaya nga napugutan siya ng ulo dahil lagi niyang pinagsasabihan si Herod. Nasabi niya sa kanya, mali yung ginagawa mo, inasawa mo yung asawa ng kapatid mo na si Philip. May asawa, 'di ba? Si Philip kasi, yun ang kapatid ni Herod. Alam mo ginawa niya, buhay pa naman yung kapatid niya, inasawa niya yung asawa niyang nung kapatid niya na si Herodias. No? So, yun ang nangyari. So, dahil doon, para sa pinapakita na sa New Testament, ito ay applicable pa rin. So, samantalang si Herod, hindi naman siya Hudyo. No? Another case was in 1 Corinthians chapter 5, verse 1. It is actually reported that there is a sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans. For a man has his father's wife. So ito yung case doon sa 1 Corinthians chapter 5 na merong incest na nangyari. Sa loob ng church, no, merong isang lalaki doon na may relationship saan? Sa kanyang stepmother. No? Father's wife. O, yan, stepmother yan. Incestuous din yun. No? So, whether this man had married his stepmother or had relationship with her, their relationship was a violation of the law as recorded in Leviticus 18. Well, the point is, it is not intended for the Jews only. It is intended for all. Why would God establish such restriction? Why would God establish such restriction? Although the people in that day surely didn't understand genetics and the possibility of birth defects in the offspring of close genetic kin, God did. Right? Nung panahon na yon, lalo na sa panahon sa lumang tipan o kapanahon ni Pablo, di pa naiintindihan yung issue ng genetic na kapag ka masyadong malapit ang blood relationship mo, pinsan buo mo, no? Yung napangasawa mo, madalas, hindi lagi, nagkakaroon ng defect yung nagiging anak nila. Di ba? Hindi lagi nagkakaroon ng defect because of the close genetic relation. Hindi pa nila alam yon noon, pero alam na ng Diyos Kaya nga pinagbabawal niya. Okay? Because the point is, God alone has the authority to determine who may or may not marry, just as it is His prerogative
to define marriage and instruct us on how we are to conduct ourselves within it. Okay? Now, let's go to some discussions bago tayo magtapos. Unang-unang tanong, if marrying close relatives is prohibited, how do we explain the marriages between the immediate descendants of Adam and Eve who clearly had to marry among themselves? O sige, manawag muna tayo. O, ikaw, Alan, anong sagot mo dyan? Okay. Maraming salamat, Alan. So, that's the only answer to that. So, to fulfill the divine mandate and to be fruitful and multiply, marrying close relatives was not prohibited for the first generations. For the first generation. But the choices, yung pagpili, made in those initial marriages were not intended to serve as norm for all time. Hindi yan intended na magsisilbing batas sa lahat ng panahon. It was, ang tawag natin doon ay, there is a timely and timeless truth. That truth was timely in their time, but not timeless. This is not a timeless truth. Ibig sabihin na applicable sa lahat ng panahon. So, tama yon. Now, what about the case of Abraham, whose wife Sarah was his half-sister? Louis, what about the case of Sarah, whose wife was his half-sister? Di ba asawa ni Sarah? Ay, asawa ni Abraham, half-sister niya. Oh, anong masasabi mo yun? Oh, ano na yun ha? Tapos na yung first generation nun. Although, wala pa rin yung batas ni Moises. Oo. Ano meron ka pa bang naiisip na pwedeng isagot dyan? Wala pa rin. Wala pang Sinai laws. Okay. Ikaw, Genesis. Ano masasabi mo? Ano pang asawa niya? Half-sister niya eh. Ni Sarah. Si Sarah. Ano? Wow. Matindi yun Regardless of time, moral law is eternal. So, the point is, hindi pa daw sinusulat yung batas ni Moses, nandito na sa puso. Pero tingnan natin yung case na yun. It is important to realize that they were married before God spoke the gospel to Abraham. Tama? Mag-asawa na si Abraham at saka si Sarah bago nakakilala sa Diyos si Abraham. Bago siya tinawag. Saan nanggaling si Abraham? Sa lupain ng mga Chaldean, mga pagan, sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, sa mga pagan, nag-aasawa talaga kahit magkakapatid. Nag-aasawa kahit na within close blood relationship. At napangasawa ni Abraham ang kanyang half-sister noon pa na hindi pa siya tinatawag ng Panginoon. Sabihin na natin, hindi pa siya Kristiyano. Hindi pa siya nananampalataya sa ating Panginoong Diyos na hindi pa niya nakikilala si Yahweh. So, iba yun, ano? So, it is no great marvel that pagans marry within the degrees of consanguinity. The marvel is this: God deals fallen human being in sovereign grace, bringing salvation to sinners such as Abraham and Sarah. Yun ang marvel. Yun ang nakakagulat. Ganon ang buhay ni Abraham, ganon ang buhay nila nung araw pa. Masama na ang kanilang kultura, masama na ang kanilang lipunan,
Mga pagan sila, nag-worship sila sa mga Diyosan, nag-asawa sila ng maging ng kanilang kapatid, pero tinawag ng Diyos si Abraham at si Sarah sa ganong kalalagayan. Ipinapakita ang sovereign grace ng Diyos. Ganda, no? Doon. And then last, why did God sanction Jacob for marrying both Leah and Rachel at the same time? Aris. Parang alam mo na ikaw ang tatawagin ko, ha? Iniisip ko pero wala akong maisip. Hindi ko po maisip. Bakit? Oo nga, no? Bakit nga ba? Hindi, napansin nyo? Di ba napangasawa ni Jacob, yung magkapatid, ha? Pero walang sanction, ha? Walang pinagbawal. Pinagalitan pa sila ng Diyos. Siya ng Diyos. Well, tama, sabi mo, mahirap talaga sagutin. Ito palagay ko, medyo mahirap sagutin, eh. Although it is true, Jacob married with degrees of affinity by marrying his wife's sister, pero hindi siya nag-initiate nun. Remember? The story, gusto niya talaga na mapangasawa si Rachel lang. Si Rachel lang talagang gusto mo, kung papaanong yung gustong mapangasawa ni Genesis, si Rachel lang. No? Ang gusto lang talagang mapangasawa ni Jacob, si Rachel lang. Kaso, yung kanyang biyanan ay masama. Mapanlin lang. No? Nilinlang siya. Ang inilagay doon sa tent nung gabing madilim ay ang kanyang panganay na anak na si Leah. So, yung situation ni Jacob, medyo sabihin na natin, hindi niya talaga ginusto. Jacob's situation was created by the unrighteous father of these women. But, we don't have any sanction from the Bible. That's something that we don't know. At any rate, brethren, as you see, what is the result of having two wives? What is the result sa buhay ni Jacob? Di ba? Galit, away, inggit, asaran. Di ba napansin niyo yung nangyayari doon sa magkapatid? No? Until hanggang sa mga susunod na lahi, nakita natin na yung kasalanan ginawa ni Jacob, naging kasalanan ni Judah, at marami pang iba. Hanggang sa yung mga kapatid, mga anak ni Jacob, pinagbantaan, maging yung pinakapaboritong anak niya na si Joseph, at maraming nangyari sa buhay ni Jacob na masasaklap talaga, na halos yung iba doon ay ikamatay niya ng sakit ng kanyang kalooban sa nangyari. No? Ang punto pa rin dito, may misfortune, eh. No? May pangit na consequence lagi ang pagpasok sa mga relasyong pinagbabawal ng Panginoon. Okay? Tapusin natin dito. Baka meron kayong gustong itanong. Yes, Alan. Dagdag, sige. Tama. 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 Oo, normal pa naman yan sa mag-asawa, nagkakabanggaan, nagkakagalit, no, hindi naman nawawala yan. In fact, no, patuloy yan, no? Lalo na pagka medyo nagkakaedad na rin kayo, mayroon pa rin, eh. Akala mo nung bata pa lang kayo, mayroong ibang issue naman, no? Ibang issue naman ang hinaharap ninyo sapagkat may mga karamdaman na yung isa't isa, mas sensitive na, konting bagay, tampuhan, marami ng bagay, di ba? Dito natin makikita, yan ay nangyayari sa mag-asawang Kristiyano. Lalo pa nga, sabi ni Alan, kung ang napangasawa mo ay hindi mananampalataya. No, mas malaking problema. Yes, Binabanggit ka, Pastor, na relative sa first cousins. So, ibig sabihin, yung second cousin, third cousin, pwede. yes, sa batas natin ata, hanggang third cousin pwede na, no? So, yun ang pagkakaalam. Hindi ko alam kung meron, ano?
Kaya nga eh. Ang punto doon, hindi binanggit yung cousin, no? Pero kitang-kita natin, isa sa mga close blood relative natin, first cousin eh. Yung mga, di ba? So kaya nga mabibinanggit ako rito na, ano ba yung sinabi ko? Sandali lang, hanapin ko, nawala eh, no? Sabi, if sexual activity with close blood relatives is forbidden, it is clear that marriage to any blood relative closer than first cousin is also prohibited. So we assume that even the first cousin is prohibited. We just assume. Walang binanggit doon na masama yung first cousin. Pero we assume since medyo close pa rin yun. At sa batas ng tao, bawal. Pero I think third, pwede na, di ba? Third cousins. So, yeah. Ako, may mga kakilala ako na may mag-asawang first cousin. No? Wala naman, okay naman sila sa ngayon. Pero nakita ko may epekto sa mga anak nila. May mga karamdaman na bigla, may mga depression, yung mga bata, minsan na bata pa lang mayroon ng mga depression. So, something like that. So, ang punto pa rin dito ay yung issue ng consanguinity, we have to check that. But, tama yung observation ni Genesis. Walang binanggit na cousins doon. Walang binanggit. Sige, meron pa? Oo nga pala, si Gary saka si Jane ay third cousin sila. So pwede na sila sa batas. Wala na sila sa pwede. Pero ang punto ko, sa batas pa rin ng tao yung sinasabi natin. Kasi wala pa rin, sa Bible, walang sinabing first and second cousin, binanggit. Pero inassume natin, kasi very close pa rin ang blood relationship ng first cousin eh. So, masyadong close pa rin yan. Kasi kung pinagbabawal, di ba, yung ang half-sister eh. Di ba, aunt, uncle, no? So, kung close yun, close pa rin yung first cousin. Near kin pa rin yan. If somebody would come to me and say, gusto nila mag-asawa, mag-first cousin, I would discourage them. No? Even if it's not we cannot find that in the Bible. Now, if third cousin, okay, go ahead. Saka isa, wala na tayong magagawa eh. Tapos na. Ha? Oo nga. But third cousin kayo, di ba? Kasi ayoko lang magbanggit kasi mayroong mga nakikinig sa akin, may sumusubaybay sa atin dito na alam ko yung mga case nila eh, no? Pero may mga nangyayari na ganyan at dahil doon na nagkasala sila, nahulog sila sa kasalanan at nag-asawa na rin sila later on, pinagsisihan nila yung kasalanan nila at ngayon mayroon na silang pamilya, mayroon na silang mga anak. Pareho ng yung mga anak nila, yung apelyido ng nila at saka yung middle name pareho, no? Kasi ganoon mangyayari eh. Pareho ng middle name, pareho rin ng ano. Pero I think hindi ko alam kung sa ibang bansa ganun din. Pero yun yung isang malaking issue doon. Pero dahil nandoon na, may moral obligation na sila, nagkaroon na sila ng anak, we will not encourage them to separate because may moral obligation na. But in the Bible, as being observed by Genesis, tama sabi niya, walang binanggit patungkol sa cousin. Pero may binanggit na yung mga close relative, yung mga blood kin. No? At sa batas natin lang meron. Ha? Mas malinaw sa batas. Sa civil code, okay. Okay, meron pa po na gustong magsalita?
Oh, kakarating mo lang ate ha. Meron kagad sasabihin. Sige. Meron. Public? Ang public policy po natin, kahit po dumaan na kayo sa proseso, pag nalaman po na magka-relasyon kayo up to the 4th degree, Of consanguinity. 4th degree, ang ibig po sa, ang first degree po is vertical po yun, father, parents, and child. Okay. Yun po yung first degree. Second degree. Ang second degree po, magkapatid. Okay. And third degree? Third degree po, uncle. Uncle. Ang fourth degree po, cousin. Ayan. First cousin. Yeah. Hanggang fourth degree po, it's void marriage between fourth degree of consanguinity is void ab initio for reasons of public policy. Tanungin kita ate, halimbawa wala namang nagreklamo, wala namang, nagkagano, naikasal sila, first cousin sila, pero I mean, nobody bring that to the court, nobody bring that to the authorities. Ang batas po natin, sabi po sa batas natin, kahit po yung mga susunod, pag yan po ina-question, halimbawa po, pagdating po sa mana, lalo na po sa mga inheritance, pag yan po ina-question at na-question po up to the last yung po sentence, i-void po yung marriage. Kung wala na sila, patay na. Ang mangyayari po nun, void pa rin po yun, ang kakalabasan po sa mga anak nila is legitimate. Ang mangyayari, yung mana, And therefore, magmamana sila, pero legitimate po. Hindi sila nakalinya doon sa mga legitimate. Okay, maraming salamat ate ha for the information. Ang bali po, ang void marriage po is imprescriptible. Ang ibig sabihin nun, it will not be prescribed hanggang hindi po siya mangyayari na nandiyan na yan eh. Okay. Legal na hindi po. Hanggang matutulungan po yan. Talaga? Pero ito gusto kong sabihin doon sa Leviticus 18 hanggang 3rd lang ang consanguinity, no? Papansin nyo, hindi siya umabot sa 4th. So yung binabanggit, yung batas lang natin, batas ng family code natin ay umabot sa 4th. Yes, last na. Related po dyan sa nasabi ni Sister Margie, nabasa ko po yung Article 38 ng Family Code. Iba yung definition niya po na collateral consanguinity. Sa kung pag binasa niya ulit sa parang kaiba po sa Sa explanation ni Ate Banji, pakibaba. Sige nga. Sige. Sige. Panyero, ano mo nga. Pakiba, ano nakalagay? Maraba. Mauubos ang oras natin mamaya. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. Thank you. Let's have our break.